jaw clenched. No, kung ganitong klaseng kalokohan lang din naman ang desisyon mo, I wouldn't accept it. Best friend kita. Dapat ay pinahahalagahan at inaalagaan. Yun na nga ang point ko. Best friend mo ako. Best friend mo lang ako. Hindi tayo involved sa isang romantic relationship. Isa pa, may mga babae ka sa Paris, di ba? You couldn't have abandoned them just because of me. Napakaganda nila kung ikukumpara sa akin. Hindi lingid sa kaalaman niya na nakikipag-date ito sa magagandang babae sa Paris. May nalaman din siya na naging girlfriend nito. Pero kahit sino sa mga iyon ay walang ipinakilala si Adam sa kanya ng personal. Minsan ay nagpapakita ito ng picture ng babae dahil pinipilit niya. Minsan naman ay nababalitaan niya sa mga society pages na ngayon ay nababasa na rin sa internet. Dahil kilalang bigating businessman, hindi may minsang pinagpepiyastahan din ng paparazzi ang buhay nito. Kung maraming lalaki ang nai-insecure dahil sa angking kagwapuhan at yaman ni Adam, siya naman ay hindi din maiwasang ma-insecure sa mga babaeng nalilink dito. Dahil mga European, tila Barbie sa kagandahan ng mga ito. Hindi lang basta-bastang babae ang lumalapit kay Adam. Walang-wala siya kung ipagkukumpara sa itsura ng mga ito. Isa lang iyong dahilan kung bakit hindi sila pwede nito. Napakasimple lang niya kumpara sa mga babaeng mas babagay para dito. Pero kahit ganoon, ibinigay mo pa rin ang sarili sa kanya. Lalo mo lang ginawang komplikado ang sitwasyon. Sabi ng kanyang isip. I admit, I dated them. Nakarelasyon ko ang iba, pero walang sino man ang tumagal. At kung yun lang ang problema mo, forget it. Kaya kong i-handle ang mga iyon. Kaya kong sipain lahat ng mga babaeng iyon. Sincere na sabi nito. At ano kung magkaibigan lang tayo? Hindi ba pwedeng mabago iyon? Isama pa na ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para mabago iyon. Para bigyan ako ng pag-asa muli na pwedeng i-level up iyon. Isang pagkakamali iyon. Wala tayong nararamdaman sa isa't isa. Lumapit ito sa kanya. Halos i-corner siya. Hindi tuloy siya makakilos ng ayos. Wala nga ba? Napatingala si Bianca sa mukha ni Adam. Titig na titig ito sa kanya. Para siyang matutunaw. Ano ba ang dapat niyang isagot dito? Ang totoong nararamdaman niya? Dahil kung ganoon ang isasagot niya, maraming kapupuntahan iyon. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa pagpapabiya ko, Adam. Sino nagsabing maaaring masira iyon? Kumunot ang noo nito. I care for you more than anything else in this world, Bianca. Hindi kita hahayaang masaktan. Hindi kita pababayaan. Nanatiling nakatitig lang si Bianca kay Adam. Gusto niyang panghawakan ang mga sinasabi nito. Gusto niyang subukan ang relasyon kasama ito. Kaya lang ay marami pa rin na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Kaka-break lang namin ni Troy, Adam. Matagal din ang pinagsamahan namin at nagdilim ang mukha nito. At ano? Mahal mo pa rin siya ganoon? God, hindi ko na kaya ang lahat ng ito, Bianca. Palagi na lang ba ako maghihintay? Palagi na lang ba ako masasaktan? Hindi ang sinabi ni Adam ang totoong dahilan niya. Hindi niya masasabing mahal pa rin niya si Troy pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kaya lang ay naging napakabilis ng lahat. Katatapos lang ng relasyon nila at aalukin siya ng ganoon ni Adam. Hindi pa siya nakakapagnilay-nilay. Kaya ko nga sinasabi ang lahat ng ito sa iyo, Adam. Hindi ko gustong paasahin ka. I don't care anymore, Bianca. Wala na kayo ni Troy. Aalalahanin mo yun? Kung dati ipinalagpas ko pa ang pagkakataon, hindi na ngayon. Hindi na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hinawakan nito ang baba niya. Sandaling natakot pa siya nang mapansin niyang hahalikan siya nito. But when he did, she surrendered. Nangangatog ang mga tuhod niya sa alam ng halik nito. Nagapoy ang katawan niya. Nangyayari lang iyon kapag hinahalikan siya ni Adam. She was insane with the feel of him. He responded with a kiss. It just proves something. May nararamdaman ka din sa akin pero pinipigilan mo dahil sa tingin mo ay hindi tama iyon. Pero hindi na kita papayagan pa na itago iyon. I'll promise you'll learn to let go of it. You'll soon surrender to me. I'll make you love me. Yun lang at iniwan na siya ni Adam pagkatapos ng nakakawindang nitong halik. Ang akala ni Bianca
ay nagsisinungaling si Adam nang sabihin nito ang mga salita sa kubo. Paano kasi pagkatapos siyang iwan nito sa kubo ay hindi na muli ito nagpakita sa kanya sa buong araw. Wala din siyang natanggap na mensahe o tawag mula rito. Somehow ay nagambala si Bianca sa nangyaring iyon. Nainis din siya dahil ang akala niya niloloko siya ni Adam. Pero nawala ang lahat ng mga iyon nang paggising niya kinaumagahan ay natagpuan niya itong kausap ang mga magulang niya sa dining room. Mukhang kaya hindi lang siya nito pinansin ng magdamag ay upang bigyan sila ng space sa pagitan para pareho silang makapag-isip. Nang datnan niya ang mga ito ay mukhang katatapos lang ng mga ito mag-almusal. So finally, gising na rin ang prinsesa ng asyenda. Nakangiti pang wika ng papa niya nang makita siya nito. Kanina ka pa inaantay ni Adam. Tumingin siya kay Adam. He was looking at her with like she was the most beautiful girl in the whole world, even though she knew she looked ugly as hell. Buhagag pa ang may kahabaang buhok niya at sa tansya niya ay may muta pa ang mga mata niya. Hindi niya kasi ugali na mag-ayos tuwing umaga. Nag-aayos lang siya ng sarili kapag tapos na siyang kumain ng almusal. Pero ngayong nakita niya si Adam, parang gusto niya tuloy magpunta sa banyo sa hiya. Kahit na ba may namumuong saya sa puso niya na mukhang nagugustuhan siya nito. Kahit na ba ganoon kasagwa ang mukha niya. Bakit? Nagmamaang-maangan pa si Bianca. Ngumiti ang kanyang mama. Ano ba ang ginagawa ng isang lalaki kapag pumupunta siya sa bahay ng babae na may daladalang punpun ng rosas? Napatingin siya sa may lamesa. Noon lang niya nakita na may rosas nga doon. Kung ganoon ay seryoso nga talaga si Adam sa sinabi nito kahapon. Inaasahan ni Bianca na magugulo ang damdamin niya pero sa halip ay nakaramdam siya ng saya. Ano ba nangyayari sa kanya? Hangover pa rin ba iyon dahil sa nangyari ng gabing iyon? Mama. Pinagpalit-palit niya ang tingin mula sa ina, ama at pati na rin kay Adam. O bakit parang naiilang ka dyan? Huwag mo sabihin na hindi mo gusto si Adam. Aba, kung kami ang tatanungin mas gusto naman namin siya kaysa sa mga dati mong naging nobyo. Maaring nagustuhan din naman namin ang mga dati mong naging nobyo pero iba ang pagkagusto at pagkagiliw namin kay Adam. Mas gusto namin siya kaysa kay Alex o kay Troy. Kaya kung ako sa'yo, tumakbo ka na sa banyo at mag-ayos-ayos. Aba, baka mamaya magbago pa ang isip nitong best friend mo dahil sa itsura mo. Hindi na nagtaka si Bianca na mabilis lang nakuha ni Adam ang puso ng mga magulang niya. Simulat sa pula ay gusto na nito ang lalaki para sa kanya. Noong bata pa nga siya ay madalas masabik pa ang mga ito kaysa sa kanya kapag dumarating ang mga sulat ni Adam. Kinagigiliwan din ng mga magulang niya ang mga ito. Palagi itong binibigyan ng papuri ng mga magulang niya. Tita, maganda naman po si Bianca kahit ganyan ang itsura niya. Sansala naman ni Adam. Mukhang sincere na sincere ang boses nito. Ay naku, kaya nasasanay yan eh. Wika naman ng mama niya. Ano ba anak? Hindi ka ba talaga mag-aayos para sa manliligaw mo? Umiling siya. Pumikit. Kahit nagustuhin man niya ang mga ito, hindi pa rin dapat. Kaka-break lang namin ni Troy. Dahilan na naman niya. Ano? Ang papa niya. Huwag mo sabihin na mahal mo pa rin ang gago na iyon pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Tumaas ang tinig nito. Mukhang nagalit. Naikwento niya sa mga ito ang nangyari kaya hindi niya masisisi ang mga ito. May pagka-overprotective din ang mga ito sa kanya. Hindi sa ganoon, Papa. Pero diba, at may mga 3-month rule after breakup, dapat ay hindi muna. Ay anak, masyado ka na yatang lalululun sa panonood ng pelikula. Ang pag-ibig, wala yung pinipiling oras. Isa pa, hindi ka na bumabata. Hindi ka na dapat naghihintay pa. Matagal na rin naman kami naghihintay at umaasang darating ang araw ay mamumulat din ang mga mata mo. Tumingin kay Adam ang mama niya. Nakaramdam siya ng kakaiba sa sinabi nito. Ibig sabihin lang ba noon ay kahit may nobyo na siya, umaasa pa rin ang mga ito na maaaring magkatuluyan sila ni Adam? Mukhang gustong-gusto talaga ng mga ito ang binata. Bumuntong hininga siya at umalis ng dining room. Pakiramdam tuloy niya ay napagkaisahan siya. Kailangan niya mag-isip. Pumunta siya sa garden. Humalukip-kip siya habang sinasamyo ang pang-umagang hangin. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niya magdesisyon ng mabuti. Ng tama.
Nasa ganoon siyang lagay nang may marinig na boses sa likod niya. Hindi mo ba talaga ako mapapagbigyan? Hindi man lumingon si Bianca. Alam na niya kung sino iyon. It was Adam. Naipaliwanag ko na ang lahat kahapon pa. Just because of the 3-month rule of the breakup? Bakit noong nakipagrelasyon ka kay Troy ay hindi mo naisip yun? His words hit Bianca. May tama ito. Naalala niya nga na pagkatapos ng relasyon nila ni Alex ay mabilis lang din siyang nakipagrelasyon kay Troy. Well, kaya nga siguro naging ganoon ang relasyon namin ni Troy. Hindi ako gumawa ng tama. Masyado ako naging impulsive. Hindi. Gago lang talaga si Troy. Yun ang dahilan kung bakit hindi umayon ang relasyon nyo. Dahilan naman ito. Humarap si Bianca dito. Humugot muli siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili niya. Ngayong kaharap kasi niya, si Adam ay tila may kabayong tumatakbo sa dibdib niya. Bakit ba siya nagkakaganoon? Madalas naman silang nagkakaharap ni Adam. Pero ngayon ay tila may kakaiba. O ngayon lang niya napansin iyon dahil may nangyari sa kanila at nagpapahayag na naman ito ng damdamin sa kanya. Kung inantay mo lang kasi sana ako noon, Bianca, hindi ka masasaktan ng ganito. Tila nasasaktan ang boses nito. Adam. Nakaramdam siya ng sakit sa isipin na nasasaktan nito. Hindi niya gusto mangyari iyon. Parang nasasaktan din siya kapag nasasaktan nito. She cares for him a lot. Care nga lang ba talaga? Susot na naman ang isang bahagi ng utak niya. Kailangan ganoon lang iyon. She couldn't be possibly in love with him. Kung na-inlove siya dito, matagal ng panahon na iyon. 2 lalaki na nga nagdaan. Nalimutan na niya ito. Yata. Alam mo naman siguro, di ba? Nararamdaman mo naman, di ba? Lumapit ito sa kanya. He cupped her face. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya nang dahil doon. Then, he kissed her forehead again. Napapikit siya dahil sa sensasyong nadama. Pagkakataon ko na ito ngayon. Ayoko nang sayangin. Tama na ang 2 beses na nahuli ako. This time, I will make sure. I will have the chance. I'll make you love me. You'll be the happiest woman in the whole world because of me. I'll promise you that. So please. Adam's voice was so soft. Punong-puno din iyon ng pag-asa at lambing na tila pumasok sa loob ng kalamnan niya. She wanted to hold on with his words, to let go of all the fears, of all the alibis, of all the rules of relationship. Nang magmulat siya, ay itinaas niya ang ulo. Nagtagpo ang mga mata nila. For a moment, pakiramdam yata niya ay tumigil ang mundo niya. At tanging si Adam at ang malambot na tingin nito ang nakikita niya. Then something in her heart was ragingly shouted. She simply just wanted to be with him. So she tried. Ilang beses nang tinanong ni Bianca sa sarili kung nakaramdam ba siya ng ganitong klase sa mga taong nakasama niya, ang alinman kay Alex o Troy. Wala siyang makuhang sagot. Pero nahuhulaan niya kung bakit. Siguro ay dahil si Adam lang ang magdadala sa kanya ng ganoong klase ng saya. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Simula nang pumayag siya sa kagustuhan ni Adam na pagbigyan ito, naligawan siya. Hindi man sila araw-araw na magkasama, kagaya na lang ng nararapat para sa isang masugid na manliligaw. Sinisiguro naman itong hindi niya malilimutan ang ginagawa nito sa kanya. May trabaho si Adam sa Maynila at gustuhin man ito na makasama siya araw-araw ay magiging mahirap iyon. May trabaho din siya sa Batangas at hindi niya din basta-basta pwedeng pabayaan na lang iyon. Ganoon pa man, pinaparamdam pa din ito sa kanya ang nararamdaman nito. Kapag hindi siya nito nadadalaw ay pinapadalhan siya nito ng bulaklak via delivery. Mas madalas kaysa dati din siya nitong tawagan. Pareho silang abala pero hindi sila nakakalimot sa isa't isa. At kahit simpleng bagay lang naman na maituturing ang mga iyon, hindi pa rin niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa puso niya. She felt special. Nararamdaman na niya ang ganoon dati sa piling ni Adam. Pero mas kakaiba ang sa ngayon. Yun ba ay dahil alam niyang ang nangyayari sa kanila ay hindi na lang parte ng isang pagkakaibigan? Siguro nga at hindi niya pinagsisihan na pumayag siya sa gusto nito. She felt so much love.
Kaya lang hindi ibig sabihin na sinubukan niyang makapasok si Adam ngayon sa puso niya bilang higit pa sa isang kaibigan. Makakaya din niya ang lahat ng mga pangyayari na gustong iparanas nito sa kanya. Yes, she loved being with him. She loved talking to him more than ever now. Pero kung ganitong klaseng lugar na kinatatakutan naman niya, siya nito gustong dalhin. Tila nagkamenos yata ang akala niya ay hindi na matatapos pang kasiyahan na nararamdaman niya sa piling nito. Ngayon ay nakaramdam na naman siya ng takot. Enchanted Kingdom? Alam mo naman na hindi ko gusto ng rides. Wika niya kay Adam nang makita niya kung saan siya nito dinala para mag-date. Linggo ng araw na iyon at wala itong trabaho. Niyaya siya nito mag-date sila sa labas ng Batangas. Ang akala niya ay simpleng date lang. Sa mall ang pupuntahan nila pero dito siya nito dinala. Alam ni Adam ang naging trauma niya sa pagsakay sa mga amusement rides noon. Nang minsang dinala kasi siya ng mga nag-ampon sa kanya sa isang local na carnival noon ay nagkaroon ng aksidente at isa siya sa mga nakasama doon. Hindi naman siya lubhang nasugatan pero nakita niya ang mga nangyari sa iba. Simula noon ay natakot na siya na sumakay sa mga rides. Narinig mo na ba ang linya na, "What would life be if we don't have the courage to attempt anything?" Alam ko na takot ka pero kailangan mong pakawala ng mga takot na iyon. Sa susunod na taon ay 30 ka na. Tapos takot ka pa rin na sumakay ng mga rides. Ano na lang ang sasabihin ng mga anak ko kapag nalaman nilang takot sumakay sa rides ang ina nila? Namula siya. Kinurot niya ang tagiliran nito. Tumawa si Adam. Seriously, gusto ko lang i-let go mo ang naging takot mo. Isa pa, hindi na mangyayari iyon. Hindi na mangyayari pang muli yung nangyari sa iyo dati sa carnival. Okay? Isang kilalang amusement park ito. Hindi ko din hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Hinalikan nito ang noo niya. Sapat na yun para kumalma si Bianca. Una nilang sinakyan ni Adam ay ang Anchors Away. Dahil hindi siya sanay sumakay sa mga rides, ay nahilo at nagsuka siya. Ganoon pa man, masasabi niyang hindi siya nagkaroon ng mahirap na oras. Paano kasi nandoon si Adam para alalayan siya. Pinagpahinga at pinainom siya nito ng tubig. Pinaypayan din siya nito. Alagang-alaga siya nito. Salamat. Wika niya rito. Umiling ito. I'm sorry. Ako may kagagawa nito. Kung gusto mo na ay pwede na. Siya naman ang umiling. Hindi. Tama ka, Adam. Dapat ay nilalabanan ko ang takot ko. Paano ako uusad kung hindi ko lalabanan iyon? Napagtanto ko din na masarap pala na sumakay sa rides. Hindi ko na palalambasin ang pagkakataong ito. I should overcome my fears. May double meaning ang sinabi na iyon ni Bianca. Napagtanto niya na kapag hinayaan mo na huwag pansinin ang naging takot at possibilities, magiging masaya ka, magiging masarap ang pakiramdam mo. Kagaya ng ginagawa niya ngayon na pakiramdam niya sa matalik na kaibigan. Masasabi niya na kahit matagal na ang nangyari kay Catherine ay apektado pa rin siya doon. Pero sa ngayon ay hindi niya masyadong iniisip iyon. Lalo na ngayon, naramdaman niya kung paano magiging maayos ang pakiramdam kapag nawala ang takot mo. Ang gusto na lang tuloy niyang gawin ay alisin ang takot niya dahil parang kay sarap isipin na tila nahuhulog siya kay Adam. Muli, ngumiti ito. Nang maging lubos na maayos na siya ay nagaya pa ito sa ibang mga rides. Jungle Log Jump, Flying Fiesta, Rio Grande Rapids at pati na rin ang Space Shuttle. Na ilan lang sa mga bigating ride na sinakyan nila. May takot siyang nararamdaman pero kapag naiisip niyang nasa tabi lang niya si Adam at hindi siya pababayaan nito, nawawala ang takot niya. Nang 7:00 na ng gabi ay nagyaya na si Adam na umuwi. Pinigilan niya ito. Hindi pa tayo nakakasakay sa Wheel of Fate. Tukoy niya sa Ferris wheel sa amusement park. His face became uncomfortable. Pagod na ako eh. Kumunot ang noo niya. Parang ngayon lang kita narinig na nagsalita na pagod ka na. Yun totoo, pagod ka na ba o natatakot ka lang? Alam mo na hindi ako takot sa mga rides kagaya mo. Kung ganoon, bakit ayaw mong sumakay sa Ferris wheel? It's too bright. May pinapaalala sa akin ang lugar na iyan. Kumunot ang noo niya. Ano? Pinindot nito ang ilong niya. Eiffel,
Sandaling natigilan siya sa sinabi nito. Pinapaalala ng Ferris wheel ang Eiffel dito dahil sa liwanag na iyon ngayong gabi. Ganoon kaliwanag ang Eiffel nang mag-dinner sila noon. Isama pa siguro na kagaya ng sa Paris, yun din ang pinakakapansin-pansin na landmark sa lugar. Naalala niya ang nangyari noong sinubukan nitong mag-propose sa kanya sa lugar na iyon. Nasaktan nga niya ito ng husto. Kailangan niyang makabawi. Gusto niya. Nagdala siya ng matinding sakit kay Adam, pero sa kabila ng lahat noon, nandito pa rin ito sa tabi niya. Sa mga nakalipas na taon ay hindi ito nawala. Napakabait nito. Hinawakan niya ang kamay ni Adam. Dahil sinabihan mo ko na i-overcome ang takot ko, sa tingin ko ay dapat ganoon din ang gawin ko sa'yo. Hinila niya ang kamay nito bago pa ito makapagsalita. Sumunod naman ito. Walang imik na sumakay sila sa Wheel of Fate. Swerte naman kasing hindi ganoon kahaba ang pila. Nang makasakay sila ay sinadyang tabihan niya si Adam. Tinitigan niya ito. Pinakiramdaman kung ano ang nararamdaman nito. Mukhang hindi pa rin komportable ang mukha nito. Siya naman ay nag-uumpisa ng bumangon ng takot nang umandar ang Ferris wheel. Kahit hindi ganoong klase ang sakyan na nakita niyang nasira noon sa carnival, natatakot pa din siya sa iba't ibang klase ng rides. Paano kasi unang beses niya? Yakapin mo ako, Adam. Susot niya rito. Isiniksik niya ang sarili dito. Ha? Tila natularo pa ito, pero niyakap din siya nito. Malamig ang paligid pero pakiramdam niya ay natunaw siya sa init sa yakap nito. Lalo niyang isiniksik ang sarili dito. I feel like I can't live without this, Adam. I can't live without you. He kissed her forehead like he always did. Pakiramdam niya ay safe na safe siya sa piling nito, sa yakap nito. Tinangala niya ito. Nagtagpo ang mga mata nila. Nakakita siya ng lungkot sa mga mata nito. Nahulaan niyang dinadamdam pa rin siguro nito ang nangyari noon. Paano ba talaga siya makakabawi dito? He hated seeing him like that. Hindi niya gustong saktan si Adam. Nasasaktan din siya kapag nangyayari iyon, pero ayaw din niyang paasahin ito noon. Nagkakalapit na sila ni Alex noon at hindi din niya gustong paasahin ang lalaki. Ito ang hiningi niyang senyales at kahit na wala na si Alex ay patuloy pa rin na may ibinigay sa kanya ang Diyos bago pa sila mabigyang muli ng pagkakataon. Or maybe that's why it doesn't work for anybody else is because I am really for him. Gusto niyang alasin sa memorya ni Adam ang ginawa niyang pananakit dito. Gusto niyang palitan iyon ng pagmamahal. Ngunit ang tanong, handa na ba siyang muli? Gusto niyang subukan. Hinawakan niya ang mukha ni Adam. Inilapit sa kanya. Sinimulan niyang halikan ito. She felt him stirred. Mukhang nagulat ito sa ginawa niya. Pero ilang sandali lang ay nararamdaman niyang tila natunaw din ito sa ginawa niya. Sinimulan nitong ibalik ang halik na ibinigay niya. He tightened his arms around her, drawing her inexorably closer to him. Lalong nawala sa sarap si Bianca. Molten heat was coursing in her body, suffusing it with delicious warmth. Gumalaw ang labi nito na gutom sa kanya. She responded to it unresistingly. Pakiramdam niya ay ilang oras na lang ay mawawala na ang kanyang ulirat sa saya. Hindi sigurado ni Bianca kung ilang sandali silang nasa ganoong posisyon. Ang sigurado lang niya ay para siyang nakakita ng firework habang ginagawa nito iyon. At alam niyang hindi iyon ang fireworks na palabas sa Enchanted Kingdom. It was more than because of the kiss. Nang dahil din sa halik na iyon ay naalala niya ang masarap na gabing pinagsaluhan nila. Sa nararamdaman ngayon ay tila kay sarap muling ulitin nang akala niya ay pagkakamali niyang iyon. No, it wasn't a mistake. Paano magiging isang pagkakamali ang isang napakagandang alaalang iyon? She slid her hands to his shoulders as he deepened the kiss to something so erotic that she was trembling because of it. Good. Tell me to stop, Bianca. Sandaling pinaglayo ni Adam ang mga labi nila, pero hindi siya pumayag sa gusto nito. Hinalikan niya muli ito. Ayaw niyang tumigil sila sa ginagawa. She wanted this. She wanted the night to happen again. Inilayong muli nito ang sarili pagkatapos ng ilang sandali. I want you, Bianca. I don't know how long I can last.
Binigyan niya ito ng mapanuksong ngiti. So don't. Hahalikan niya sana muli ito ng tatawa-tawang inilagay nito ang daliri sa labi niya at pinatigil siya. Nag-uumpisa nang gumalaw ang Ferris wheel. Kanina ay na-stuck sila sa taas kaya malaya silang nakagawa ng kung ano-ano. Sumimangot siya at nagsimulang ngumiti. Well, may next time pa naman, di ba? Kung gaano naging mapanukso ang ngiti niya, ay naging ganoon din ang dito. For the most passionate woman I've ever known. Happy birthday! Napakislot si Bianca nang marinig ang boses na iyon. Iminulat din niya ang mga mata. Ang buong akala niya ay nakayakap siya kay Adam pagkatapos ng mainit na nangyari sa kanila dahil nakatulog siya. Pero nagulat siya nang makitang nasa harap niya ito at may daladalang birthday cake. May nakasindi pang kandila doon. Para i-celebrate ang kanyang kaarawan ay niyaya siya nitong magbakasyon sa isa sa mga bahay bakasyunan sa private island na pagmamay-ari ng kaibigan nito at kasama din nila sa ampunan noon na si Charles. May sariling chopper si Adam at marunong itong magpalipad noon kaya sila nakarating doon. Sila lang dalawa sa isla. Kanina ay sinundo siya nito sa bahay nila dahil malaki ang tiwala kay Adam ng mga magulang niya. Pumayag ang mga ito kahit na ba ilang araw na magtatagal sila doon. Mukhang itinatapon na talaga siya ng mga magulang kay Adam. Masyadong kinagigiliwan ng mga magulang niya ang binata. Ganoon pa man, masaya si Bianca. Ibig sabihin lang noon ay walang problema talaga ang mga ito tungkol kay Adam. Ibig sabihin lang din noon ay mangyayari na ang next time na sinasabi niya kay Adam. Hindi naman siya nagkamali. Pinaglingas na naman siya nito at dahil napagod sa nangyari ay nakatulog siya. Pagising niya ay iyon ang bumungad sa kanya. Napatingin siya sa orasan sa kwarto na kinaroroonan nila. 12:00 na. Kaarawan na nga niya. Napatingin din siya kay Adam na nakangiti habang hawak-hawak ang kamay. He was shirtless. Tumuon ang pansin niya sa washboard stomach nito. Nagsimula siya mag-isip kung paano nakuha ni Adam ang mga iyon. O siguro ay natural na iyon. Napakaganda ng pangangatawan nito. And she would admit, she enjoyed touching every bit of it. Hindi niya yata maatim na ibahagi iyon sa iba. No reaction, Cherie? He said, I'm the most passionate woman you've ever known. Kumunot ang noon nito. May problema ba doon? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Huwag mo sabihin na hindi ka naniniwala doon. Umiling si Bianca. Hindi ganoon ang ibig niyang sabihin. Ngayon ay hindi na niya pinaniniwalaan ang mga sinabing salita na iyon ni Troy. Paano niya pa paniniwalaan kung nararamdaman niya na hindi siya ang babaeng iyon sa mga kamay ni Adam? With Adam, she was burning. She melts to him. She was not the ice maiden. Hindi din siya pangit. Ipinaparamdam ni Adam na siya ang pinakamagandang babae sa mundo sa mga hawak nito. Halos sambahin siya nito, lalo na kapag solo nilang dalawa ang lugar. Nadiskubre niya na meron pala siyang passion sa katawan. Hindi nga lang niya nailabas iyon sa dalawang nakaraang relasyon dahil sa iba pala iyon nakalaan. Kay Adam lang. Hindi naman sa ganoon. But you have your girls back then. Alam ko iyon at alam ko din na kung ipagkukumpara ako sa kanila, well, wala naman talagang ipagkukumpara. They all are goddamn good looking. Samantalang ako, simple lang. Simple lang ang trabaho ko, ang pangarap ko. Wala akong panama sa kanila kaya nakakapagtaka lang na naniniwala ka na ako ang pinaka-passionate sa mga iyon. He cupped her face. Siguro nga'y tama ka. They were all good looking but no one ever looked so good as you. Sa simpleng ngiti mo lang, nahahalina mo na ako. Hindi mo na kailangan maglagay ng kahit anong kolorete para gumanda ka. Presensya mo lang tama na. Maybe you could say it's not all worth it, but no one ever makes me feel the way you make me feel. All the girls that I've been with is nobody compares to you. Bianca flashed a tight smile. She was overwhelmed with his words. Ganoon pa man, ngayong napapalapit na siya dito, kapag naalala niya ang mga babaeng nagdaan sa buhay nito, parang may punyal na tumarak sa dibdib niya. Nagsiselos ba siya? Bakit ganito ang nararamdaman niya? Hindi naman ito nagtaksil sa kanya dahil hindi naman niya ito nobyo. Mukhang napansin ito ang sandaling pagkabalasa niya kaya nagsalita muli ito. Pero ngayong nandito ka na sa piling ko,
Ipinapangako ko na walang sino man na babae na makakalapit sa akin ng ganito. Lalaki lang ako noon. I am not a saint. Naakit din ako sa iba lalo na't wala naman talagang patakaran na bawal. I'm single because you are in a relationship. Technically, I'm free. Pero hindi na ngayon. You'll be the only one. Ikaw lang, Bianca. Sinimulan na siyang halikan nito. She kissed him back. Mukhang nagulat ito. You responded. You mean, ngumiti siya. Kahit nasasaktan siya sa isipin na may iba ito, pinilit niya na hindi. May punto at tama si Adam. Hindi naman ako galit. Naintindihan kita. Hindi ako proud sa mga nagawa kong iyon. I had my bags of girls. Naging mapaglaro ako. Hindi din ako proud na hindi kita nirespeto kagaya na lang noong unang may nangyari sa atin. Alam ko na kaya kayo nagtalo ni Troy ay dahil tungkol doon. Pero anong ginawa ko? Kinuha ko iyon mula sa iyo. Shh! I made you lose your control. Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Ako may gusto ng lahat. Kung may dapat mang sisihin, ako iyon. Isa pa, what's there to regret? Kung hindi dahil sa nangyari, hindi tayo makakarating sa puntong ito. Kung iniisip mo na kaya kita niligawan ng dahil doon, nagkakamali ka. Matagal na ako may nararamdaman sa iyo at ipinatong niya ang daliri sa bibig nito. Alam ko, and I am glad that it happened. Ang mga nakalipas na araw ang masasabi niyang masasayang araw sa buhay niya. Gusto niya ang damdamin na pinapadama sa kanya ni Adam. Higit pa yun sa kagustuhan at saya niya na magkaroon ng kaibigan sa katauhan nito. Masasabi niyang higit pa rin ang nararamdaman niyang ito sa mga kamay ni Adam kaysa sa nararamdaman niya noon sa mga naging nobyo niya dati. In the arms of Adam, she felt that she was a different woman. He made her feel everything a woman should feel, a woman deserves. He brings out the best in her.